Ini nga bulan, ang atong theme is living under pressure. Uluhan nining takna sa mensahe sa Ginoo is handling life's pressure. Gikuso-kuso kita sa mga pressure miaging mga semana, labi na gyud sa mga kahadlok pisikal o emosyonal nga mga pressure. Munang ang kinabuhi gyud di gyud mahutdan og pressure. Daghan gyud mga problema nga moabot nga atong atubangon, financial, physical, emotional, social or spiritual nga mga issue. Could be sicknesses, marital problem, joblessness, business failure, natural calamities. Mo hatagid ka nato og mga discouragement, disappointments, labi na gyud depression. O nang tagaan kita sa Ginoo, di gyud mohunong ang Ginoo sa pagbalik-balik gyud, pag-remind ka nato unsa gyud ang angay buhaton ug dapat hinumdumon panahon sa mga kalisdanan sa kinabuhi. Ang text nga dalon kita sa Ginoo diha gyud sa 2 Corinthians 4:7-10. Ug mo kini ang kasinatian nila ni Apostle Paul sa ilahang pagkinabuhi, panahon nga sila nagatubang gyud og grabe nga pressure or mga problema. Kini nga text maghatag kanato og giya nga in times when we are under pressure, we must remember nining duha ka butang nga nian ini nga text. Una, remember God's power. Ang gahom sa Ginoo. Sa atong text ingon diha, but we have this treasure in jars of clay. Remember, we are the jar of clay. Og ang sulod sa jar of clay is the treasure. God has deposited treasure sa atong kinabuhi, which is the gospel. Ang content, ang unod nga receive nato si Jesus, naa diha si Jesus sa sulod. He is the truth nga magpadayag kanato unsa gyud ang gospel. Ang gospel mao gyud ang truth about salvation, kaluwasan nga atong maangkon kung si Kristo atong madawat sa atong kinabuhi. Mao na kana ang treasure. Kana nga treasure di gina makumpara. Treasure na nga invaluable, rich alang sa atong makinabuhi. We must remember nga unsa naa sa tuwa is treasure. Unya unsa kita nga nagdala, we are the vessel. Og ingon diha, jars of clay. Ang treasure si Jesus, ang gospel gisulod sa jars of clay. Unsa man ang jars of clay? Earthen vessel. Humok ra kay na, weak, dali ra mabuak. The vessel, kita, we are frail, imperfect, weak, matingala ta nganong gipili man sa Ginoo gyud nga sudlan nga weak, imperfect. Tungod kay ingon diha, dili makita ang power sa Ginoo kung dili weak ang iyahang sudlan. Sa 2 Corinthians 12:9, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Ang power sa Ginoo perfect. Mahimo kining perfect kung kita weak. Si Paul weak, mao nang strong kayo siya. Mao nang sa atong kinabuhi, we must remember nga ang gahom sa Ginoo mas effective gayud sa atong kinabuhi kung kita weak, kung kita frail, kung kita imperfect. Mas makita siya, mas effective siya tungod kay the power of God is made perfect in weaknesses. Dili gyud sa tuwa. Mo nang gitawag tag weak, wa gyud makaya kay di gyud sa tuwa ang power. Sa Ginoo gyud wa gyud makita ang abilidad nato. Makita kita nga weak, frail, imperfect. Ang makita gyud sa ang gahom sa Ginoo. Mo nang kung naatay pag-angkon nga kita strong, gamay, dili gyud makita ang strength, ang power sa Ginoo sa atong kinabuhi. So God's power is most visible kung kita gyud we are in our weak moments. O na makita nimo dinhi tungod sa power sa Ginoo na preserve gid sila. O nang ingon diha, we are hard pressed on every side. Hard pressed, grabe gid kana bang natas kalisod, natas problema mura kita gipuga. Hard pressed on every side, on every side. Ang giingon ni Paul diha, tinuod gyud na sila Paul. Grabe ang ilahang persecution, gipang bitay, gipang bunalan. Makita nimo di hard pressed on every side, pero they are preserved. Wa gid sila maon sa ingon diha. Hard pressed from every side, but not crushed. Perplexed, but not in despair. Persecuted, but not abandoned. Struck down, but not destroyed. Struck down, no? Muranig sa boxing nga knockdown, pero wala man knockout. Nga na gyud ang kinabuhi basta preserve sa power sa Ginoo. Yes, naatay problema, pero di gid ta man-knockout, man-knockdown lang ta, pero mutindog o dasig kaayo nga muhimo na usab sa pakigbisog. Ingana ang Kristohanon tungod kay God put limits on our pressure. God is in control. Siya ang nagkontrol sa tanan sa atong pressure. Di niya tugutan nga man-knockout gyud ta. Mo nang atong timan-an
sa gahom sa Ginoo. He is in control. Munang we must look, focus lang kita sa Ginoo in the midst of pressure. Focus kita sa iyang power. Si Peter, katong nilakaw siya sa tubig, nilakaw siya primero, kay focus siya kang Jesus. Focus on God's power. Pero sa dihang ni-shift siya sa focus, wa na siya mututok kang Hesus, ni-focus na siya sa iyahang inabilities, mo nang naunlod siya. Mapud na sa atong kinabuhi. Di kita man-knock-out, man-knock-down lang ta, pero preserve kita sa gahom sa Ginoo. Magmadaogon kita. Just focus on Jesus, not focus on our inabilities. Di ta mo focus nga di ta kakaya. Ang Ginoo samara nag-ingon nga, hey, pay attention to me. You are losing the battle. Tutok lang gid sa kuha. Kay mapildi ka kundi ka mo tutok kanak. Mao kana ang una, no? Remember God's power. Panahon sa atong mga kahadlok, problema sa kinabuhi. Tungod kay dili gyud i-allow sa Ginoo nga na-accept buhaton sa tuwa. Di niya i-allow hanto dili na mahuman ang iyang buhaton sa atong kinabuhi. Mo nang naay mga limit nga gihatag niya. And ikaduha, God's purpose. Remember God's purpose. Panahon sa mga pressure sa atong kinabuhi, hinumdumon do nato ang katuyuan sa Ginoo. Sa atong text, ingon diha sa verse 10, we always carry around in our body the death of Jesus so that the life of Jesus may also be revealed in our body. Muna ingon si Paul, we are hard-pressed on every side, crushed but not despair, perplexed, pero wala gin may madaot, maguba among kinabuhi. Tungod kay we always carry around in our body the death of Jesus so that the life of Jesus may also be revealed in us. Mo gini ang pinaka-highest nga purpose sa Ginoo nga ni kanato. The goal is to become like Christ. Nga mapariha kang Jesus. The life of Jesus may be revealed in us. Nga ang katuyuan gyud sa atong pagkinabuhi, muabto kita sa punto nga ang atong pagkinabuhi naga-reveal sa life ni Jesus. Mahimo kitang mature, di man kita ma-perfect gyud nga pareha kang Jesus, pero ang atong tumong mao gyud na, mo-mature gyud ta. Mapariha kita kang Jesus Christ, demonstrating the life of the Lord Jesus Christ. Mao kana ang purpose. Mao na kung tanaw na to ang purpose gyud sa Ginoo, this is for our own good. Sa mga problema sa atong kinabuhi, sa mga pressure, alang gyud na sa atong kaayuhan. Katuyuan sa Ginoo for our good. Mo nang ang pressure bisan pag kinsa makaangkon man gyud og problema. Mo nang pressure is inevitable, di ginamalikayan. Unrighteous or righteous bisan pag dili ka Kristohanon. Yes, sa Kristohanon mas daghan og pressure kay purposeful kayo ang pressure sa Kristohanon. Pero sa dili Kristohanon, naa gyud gihapoy pressure. Pero mas alaot ang dili Kristohanon kay wala sila gahom ug wa sila purpose. Inevitable, di kita ma-surprise no ingon diha sa 1 Peter 4:12 nga, dear friends, do not be surprised at the painful trial you are suffering as though something strange were happening to you. Ay, di ka matingala gyud. Nagkadugay na nung ko na Kristohanon daghanoy problema. Ayo ka tingala kay natural kina because God is working His purpose sa atong mga kinabuhi. Mo nang di gina malikayan pero beneficial siya. Makaayo gyud na sa atong kinabuhi. Ingon diha sa Genesis 50:20, this is the life of Joseph. Tanaw si Joseph, ingon diha siya, you intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Intended sa Yawa to harm, pero ang intention sa Ginoo to accomplish His purpose. Tanawa, is for good. God intended it for good. Kaayuhan gyud alang kanato ang mga problema sa kinabuhi. Munang tanaw nato karon dinhi ang mga benepisyo sa mga kalisdanan. Unsa kini? Una, education. This is a learning tool, teaching tool siya sa atong kinabuhi. Ingon diha sa Psalm 119:71, it was good for me to be afflicted so that I might learn your decrees. Maayo gyud nga tagaag problema kay maka-learn. It is a learning tool. Dili ta makakaton. Mo nang when we go to school, mo learn ta naa gyud ning examination, test. Test is to reveal, mapadayag, mo determine sa quality. Mo nang naatay test kung gisuta kung nakakaton ba gyud ka sa pag-eskwela. Kanang sponges na tubig. Pug una siya, mulabas unsay nasa sulod sa sponges, di ba? Mao na pud kita, when press, kung naay problema, gi-pressure, maklaro unsay sulod. Mao nang sa mga problema, diha masuta ang atong pagtuo unsa nakataas. Diha masuta ang atong kinaiya kung kita i-pressure. Kay kung hayahay lang, di makita ang atong kinaiya, usahay, planado nato. Pero makalitan ta,
problema, mao nang makita gyud, mulabas gyud ang truly what is inside kung i-pressure. Pressure will clarify our priorities. Diha gud sa pressure makita unsay importante sa itong kinabuhi. Kung unsay mauna kanunay. Kung why pressure dili masuta nga usahay ang atong priorities misplaced. Nga tuaday sa mga butang, we value the wrong things. We value material things rather than spiritual things. Diha ma-reveal sa pressure. O dili tayo pressure, dili kita kahibalo. Dili ma-reveal, ma-examine, ma-determine ang atong priorities. Pressure will reveal our need for alignment to God's will. Diya sa pressure, makilhan gid nato nga nagkinahanglan gid ta nga musubay sa will sa Ginoo kay wa nata sa iyahang will. Diya sa pressure na mahibaw-an. Ikaduha, kung ma-educate ka, information, maka-learn ka og mga information, mga butang mo nang sa mga pagsulay, daghan gid kay tag makatunan. Linog, makatun ta nga di gid importanteng butang no. Kaysa lang ka minuto muguba. Maka-learn ta na, di ba? Maka-learn ta sa mga butang nga importante gid kayo. Unang maka-learn ta sa mga pagsulay how the enemy operates. Kuya gid Satanas no, maay kay mo biktima kanako. Maka-learn ta sa pressure. Kay di ta presuron, di ta kahibaw nga giatik ra ni Satanas. Gilinglahan ta sa mga butang nga dili gid importante. That is true information. We will learn lessons. We will learn our mistakes. Diha sa mga pagsulay, diya sa mga kalisdanan, diya sa mga problema. Munang learning yun siya nga tool sa atong kinabuhi. Munang kung kita walay pagtanaw, mamiss ang learning. Daghay mga Kristiyano nga pag magproblema mo ingon lang, pagsulay rani, mulabay rani. Without knowing nga na ay learning unta diha nga ipadayag ang Ginoo. Munang do not miss the learning nga ipadayag sa Ginoo kanato panahon sa mga kalisdanan. Kung niya ata sa mga kahadlok, pagsulay, no, kabalaka, kinahanglan dili nato ma-miss ang lesson nga ipadayag sa Ginoo because God has something to say, a message for us no to learn diha sa mga pressure sa atong kinabuhi. Munang sayang kayo ang pressure, mulabay lang nga wala tay nakatunan sama ra sa pag-eskwela nga nahuman lang tawag ite nakatunan. Munang importante kayo nga it is to educate us. And part sa education is correction. Kung maka-learn ta nga we are nagkamali, then we will submit to God's correction. Sa atong teacher, koreksyonan kita pagkamali, oy mali ka. Sa atong mga pagsulay, kalisod, problema sa kinabuhi, God is correcting us. He wants to correct us sa atong mga mistakes. Mo na importante gid kayo nga maka-learn kita sa atong mistakes. And also, part sa education is God will direct us. Pressure will reveal our direction and calling. Si Moses, diha niya nahibaw-an ang iyahang calling o ang direction sa Ginoo sa dihang dito siya sa wilderness. Nag-encounter sa Ginoo. Diha siya nakasinati gyud og iyahang mission. Mapuna sa itong kinabuhi. When we are in pressures of life, maybe God is calling us and directing us sa iyahang katuyuan sa atong mga kinabuhi. Mo nang it is direction. No? Ikaduha nga purpose sa Ginoo, not only education but also protection. For good yun na, tungod kay giprotektahan kita sa Ginoo kung kita na ay mga problema. Tungod kay katuyuan sa Ginoo gyud nga dili ta mahiagom sa mga kadautan. Look at Paul. 1 Corinthians 12:7 ingon diha, to keep from becoming conceited because of this surpassingly great revelation, there was given me a thorn in the flesh, a messenger of Satan to torment me. Nganong gitagaan si Paul, gitugutan sa Ginoo, thorn in the flesh, wapay nakahibaloon sana nga sakit sa mata, pero basta lisod, naglisod si Paul, gidana, nagpait si Paul, ana. Katulo siya nagampo sa Ginoo, wag nagikuha. Ang tubag lang sa Ginoo, katong my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Gitugutan na sa Ginoo, wa na kuha. Kay kung kuhaon na sa Ginoo, hambugiro si Paul, arrogante. Kay kuya man ni si Paul, kwartahan, bright. Mo nang gitagaan gisag thorn in the flesh para ingon diha, to keep me from becoming conceited. Dili siya mahimong hambugiro og arrogant. Kay kung arrogant siya, di gid siya ka tarong og preach sa gospel. Di siya mahimong demonstration of God's character. Mo nang it is to protect us. Sa mga problema sa atong kinabuhi, giproteksyonan kita sa Ginoo nga di ta mahimong mahiagom. Mo nang sa atong mga problema, say matingala ta, no? Tingala ko usahay na platan ko, paingon mo ta kog Bible study. Agi tuyo ang Ginoo. Basig na ay tulis sa unahan, gipalabay sa atong tulisan para muagi na ka ngawa nay tulis. God has a purpose and that is to protect us. Iya kitang proteksyonan sa kadautan. Mo nang kang Apostle Paul makita nimo
effective kay siya kay di na siya self-centered, di na siya arrogant, kay himo gid siya sa Ginoo nga humble. Mo nang pressure will keep us humble. Mahimo gid tang mapaubsanon and become effective to preach the gospel. Then also God's purpose is progression. Progress, dili pa ubos, kundili mutubo kita. Development. Ang atong text gibalik nato sa verse 10 nga we always carry around in our body the death of Jesus so that the life of Jesus may also be revealed in our body. Nga makita gyud ang kinaiya ni Kristo nga ni kanato. Mo nang ang pagsulay, mga kalisod, aron mulig-on ta, building strength sa atong kinabuhi. Sama sa athlete nga mualsa gyud og barbell para mudag ko gyud iyang muscle. Di man na mudag ko imong muscle kung walay pressure. Unang 15 repetition, no, kanang mga nag-gym. Put pressure kay diha mudag ko imong muscle. Unang tuyo nga mahimo tang lig-on. Mo strong atong faith diha sa mga pagsulay ug kalisdanan. Nindot kaayo gyud ang mga pagsulay kay mo diha ta mo lig-on. Unya, dili lamang mo strong atong faith, ma-develop atong character. Mapariha kita kang Jesus Christ. Pressures are opportunities for God to shape us, to mold us. Iya gitang hulmahon nga mahimong mutubo ang atong kinaiyaha masama kaniya. Munang ang pressure mag-expose ka nato unsay kulang sa atong kinabuhi. Diha nato makita nga immature pa ka, diha makita nga you need humility, you need patience. Diha sa mga pressure makita nato atong mga pagkinahanglan mo ng development. Kung sa gamiton sa Ginoo pag-develop sa atong kinabuhi, mahimo tang pareha kang Jesus Christ, Christ likeness. Kini purification, purify ka sa Ginoo. Kanang purification is itagyod mo agi sa proseso nga limpyuhan. Ang gold ibalik-balik gyud na sa kalayo or mercury para mawala gyud tong mga dili gold, para mo sinaw gyud siya pag maayo. That is purification. God designed pressure to keep us holy. Mahimo gyud tang mabalaan kay pananggalon gyud tong mga di maayo nga kinaiya nga atong ginadala-dalat. Mo nang remember, pressure gina-purify ta sa Ginoo. Purify meaning makuha gyud ang mga di maayo. And also pare-parehara po ni pruning diha sa John 15:2 nga he prunes every branch that does not bear fruit. Iyag yung puluungan sa mangga, puluungan na kay para panguhaon tong dili importante nga sanga para mulabong ug mubunga gyud pag maayo ang mangga. Mapunas tong kinabuhi. A pruning process. Iging pamulungan, sakit kay ang pulungan ta kay ikat mga butang di mo gid maayo no sa atong kinabuhi nya. Dugay na nato na. Nahimo na nato ng kultura. Pagtuo nato tama pud na. Sakit na kuhaon kay nakapilit for many years sa atong kinabuhi. Bisyo dugay na nato kay ginako. Sakit kay tanggalon gyud pruning process. Una sa mga problema diha kita makakaton nga God is pruning us. Ginakat good niya ang dili maayo sa atong mga kinabuhi. For us to grow. Mutubo ta nga mo mature gyud pariha sa kinaiya ni Ginoong Hesukristo. That is eliminating worldly habits sa atong mga kinabuhi, mga selfish desires, mga tinguha nga dili uyon sa kaubuton sa Ginoo. Mo nang sa atong mga pressure bisag asa in relationship, in work, know that God is using that pressure to create something valuable sa atong kinabuhi nga mulast gyud hangtod sa hangtod. Ang nindot kay nga response panahon gyud sa pruning ug sa purification, mao ni moingon gyud ka, Father, use this to make me more like Jesus. Perting nindutan ni nga moingon kani sa Ginoo, Lord, use this pressure to make me more like Jesus. Kay nga na gani ang atong prinsipyo, si Satanas maguol na madugay. Magbasol na siya nganong gitagaan tag pressure. Kay mahimo man dayang good. Munindot man gid noon dayag samot ang Kristohanon, basta moagig pressure. Mo na Satanas magmahay nganong gitagaan ta niana. Nang nindot kayo. And also not only progression but also connection. Ang purpose sa mga pagsulay, kalisod, problema sa kinabuhi is to make us closer to God. Kung panahon linog, daghang gyud tawag Ginoo. Lain-lain pa Ginoo, Diyos ko. Pero wala na pod. Munang remember nga ang diha sa mga kalisod, mas mudangop ta sa Ginoo, mas muluhod ta sa Ginoo. Natay mga problema, grabe kayo. Masigi gid tag luhod sa Ginoo. Di kita kalimot, sige luhod. Pero wala kalimot ta usahay og quiet time. Kalimot ta usahay og prayer. Pero sa panahon gani sa mga kalisdanan, mas maduol ta sa Ginoo. Ug mao kini ang pinaka-importante kayo. When we get closer to God, we will know Him deeper. Muna
benepisyo gid nga dako sa kinabuhi. Ang problema lang naka-motivate ka nato nga moduol, pero sa dihang nakaduol na ka, makaila ka sa yaha ug mao ka na ang highest good. Makaila ka sa Ginoo, mutubo ang imong pagtuo. Mahibaw-an nimo kung unsa gyud ikaw. Pare sa Samaritan woman diha sa John 4, tubig ang iyang gipangita, pero sa dihang nahimamat niya si Jesus, dugay silang istorya, nakalimot na siya sa tubig. Nilakaw siya, nanugilon sa uban, mahitungod kang Jesus. Transformation, kaya nakailan siya kinsa si Jesus. Ang need, hebalo na siya nga all these things will follow kung unahon si Jesus, kaya siya ang importante gid kayo sa kinabuhi. Munang if you know Jesus, ma-inlove gid ka sa yaha o ma-focus gid ka sa yaha. He gets us on our knees by trial so that He can keep us on our knees for relationship. Mo nindot kayo. And lastly, not only connection ang iyang purpose but also preparation. I-prepare ta sa Ginoo. Sa atong mga kalisdanan, i-prepare ta sa Ginoo for greater use. Aron kita mahimong galamiton. Ang yawa, tagaantag mga kalisod, ang ihang tuyo is to destroy us. O dili ta epektibo sa mga buluhaton sa Ginoo. Dili ta kasimba, dili ta kaalagad, dili ta ka-apten sa mga buluhaton sa Ginoo. Mga opportunities. Gusto ni Satanas, pabilin lang mo sa inyong balay. Ayaw mo simba, pabilin sa inyong church building. Ayaw mo panangyaw, ayaw mo pagpamuhat ngadto sa Ginoo. Ayaw mo pag-alagad, pag-serve sa yaha, pinaagi sa paghimog mga binobulens ngadto sa gawas. Sa mga tao nga pagkaila sa Ginoo. Mo nay tuyo gid ni Satanas atong kinabuhi. Nga magpabilin na ta diya. What causes the apostles nga manggawa sila sa Jerusalem? It is the persecution. Gitugot sa Ginoo nga i-persecute sila, pamatyon sila kay para magbulag-bulag sila o di nanaghan sila sa ubang dapit. God uses persecution, problem sa atong kinabuhi to prepare us for greater use. Nga maggamit gyud ta sa uban pang dako pa nga buluhaton sa Ginoo. Unang God uses it for our good. Para gina sa atong kaayuhan. Jeremiah 18:1-6, the potter and the clay. Ang potter, ang Ginoo, kita clay. Gihulma, i-reshape ta sa Ginoo, magbuak. I-reshape ta niya, nga mahimong nindot kaayo o useful vessel. Nga mahimong epektibo nga galamiton. Nindot kaayo nga vessel. Fitted for higher service. Si Paul, mas nahimong epektibo gyud siyang ministry. Kay kung wala siya mga problema, di gyud niya ma-reach out. Sag-asa gud si Paul, Asia, to sa ubang dapit, alang gyud sa pag-preach sa gospel. Opportunities yun kaniya. Great opportunities for service nga mabungahon siya. O nang pressure, we purify and qualify us for the glory ahead. Na dito ang plano sa Ginoo sa atong kinabuhi, fruitfulness. Mo nang He will make us useful and fruitful. Useful for God's glory. God will not use dirty vessel. Ikaw, ganahan ka mo inom, hugaw ang baso? Dili. Mo nang muagi gitag mga kalisdanan, kalisod, to purify us and to qualify us for a better service ngadto sa Ginoo. Mo nang kung i-allow na to ang atong kalisdanan, no, this season nga mahimo gitang nindot kayo. Mahimo gitang nindot become a blessing to others. Sa dihang kitab, umuton gyud may sa Ginoo niya nindot na mahimong blessing gid sa uban. Our testimony ngadto sa mga tao nindot kayo paminawon. Mahimo gyud kang blessing ngadto kanila. Mo nang pug-on kita sa Ginoo. Look at the guitar. Para ma-tune up ang gitar unsay buhaton, di ba? Inaton gyud maayo. Pressure gid siya pag-angay sa gitara, di ba? Sakit na sa string nga inaton pag maayo. Pero pagkahuman mo create og nindot kayo nga music. That is pressure sa atong kinabuhi. Kinahanglan kita i-pressure para mo produce a beautiful sound for God's kingdom. Diha sa gingharian, sa pagpamuhat, sa pagserbisyo sa Dios nga kita gamiton sa iyang mga buluhaton. So nindot kayo ang kinabuhi kung kita muagi yung pressure. Kanang tinunuan nganong puga ginagmaayo kay para mulabas gyud ang gata, di ba? Lami kayang gata, no, sa mga hilig o gata. Pero magamit po ni sa uban himuon og buhok, no? O daghang gigamit. Mao pud na sa tong kinabuhi, daghang gamit. Galamiton gyud ka sa tanang klase nga buluhaton sa gingharian if we submit to God's preparation. Munang pressure prepare us for greater use, usefulness diha sa gingharian. And also pressure pushes us into God's purpose. Si Joseph naadto sa Egypt aron mahimong gobernador. Niagi siya na priso, pasanginlan, gipus siya paingon sa katuyuan sa Ginoo to the salvation sa mga Israelites. Mo nang nindot kaayo nga ang pressure mo push ka nato sa purpose sa Ginoo. Kay kung dili ta, di gyud mahitabo ang katuyuan sa Ginoo. God designed us for the promised land. Pag dili ta moagig pressure, mga kalisod, battle, dili kita
mahimong makaangkon sa iyahang katuyuan. Ang pressure of rejection nahimong divine redirection. Sa mga apostles, nag-experience sila nga gi-reject dire, pero mas didto sila, mas nidaghan sila. So redirection mo nang nagaprepare gid ang Ginoo kanato, pushing us to His purpose. Mo nang sa atong kinabuhi nindot kaayo nga maangkon ginato ang katuyuan. Mo nang ang mga pressure mag-remind kanato nga oy, Mati Baptist Church, murag wa na mo sa inyong katuyuan. Napokus man mo diha sa sulod. Ang sagawas kumusta ang akong testimony. Daghang kay buluhaton didto, no? It will remind us nga we are pushing sa iyahang katuyuan. Mo nang sa atong kinabuhi nindot gid kay ni nga atong pakigsaad sa Ginoo. Be where God wants us to be. And lastly, ang dili lang for our good, kundi ang purpose sa mga pagsulay kalisod is for God's glory. Sa last nga verse 15, all this for your benefit so that the grace that is reaching more and more people may cause thanksgiving to overflow to the glory of God. Cause thanksgiving to overflow to the glory of God. Muna kung kita, the treasure, no? Ang treasure si Jesus Christ. Ang treasure is not to destroy the vessel, but to reveal the treasure inside. Pinaagi sa atong pag-submit, sa pag-purify sa atong kinabuhi sa Ginoo, mulabas ang treasure. O kinibulawanon kayo. Remember, the treasure is of high price. Ingon diha sa Matthew 13:45-46, the pearl of great price. Daghan gyoy mabless kung makita gyud ang atong kinabuhi nga naa gyud si Ginoong Hesukristo. Daghay malipay, daghay mapanalanginan, daghay maluwas, daghay maka-experience sa preciousness of the gospel diha sa ilahang mga kinabuhi. O nang that is for God's glory. Mo kini kinatibukan sa mensahe sa Ginoo ninitak na pressure is tough but don't give up. Persevere by relying on His power, pursuing His purpose, and showing God's glory to the world. Mao gid na ang atong commitment sa Ginoo. As followers of the Lord Jesus Christ, we can expect God to allow pressure into our lives for our good and for His glory as followers of the Lord Jesus Christ. Pero kung wala pa nimo naangkon si Jesus sa imong kinabuhi, di ka kaangkon, di ka kalahutay tungod kay pinaagi lamang gayud kang Kristo Jesus nga nasa sulod, makaangkon tag kadaogan ug makahimo ta sa pag-persevere. Mao nang ninitik na kung wala pa si Kristo sa atong kinabuhi, make a decision to receive Him into your life and you will be successful. Mabungahon, malipayon ug matuman gyud ang katuyuan sa Ginoo sa inyohang mga kinabuhi. Magampo ta